Naging issue rin yung tungkol dun sa pagsama ng mga senator judges kay Vice President Sara Duterte. Si Senator Robin Hood, tsaka Senator Amy. Oo. Kasi alam naman natin na sa hinaharap, baka malapit-lapit na yun, kailangang sumagot sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At ang tatayong mga senator judges ay yung mga senador, kabilang na sina Senators Amy Marcos at saka si Robin Hood Padilla. So sa isang panayam kanina, I think it was Representative Chua ng House of Representatives, nagpahayag siya ng concern saying na, teka lang muna, tatay yung mga senator judges ito, okay lang ba na sumama sila at lantarang magpakita ng suporta kay VP Sara? Hindi ba kapag sinabi natin na senator judges, sila yung magdedesisyon whether or not i-acquit si VP Sara o baka dapat i-convict? Kaya lang, kung ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula yung presentation ng evidence, pinapakita na nila na kampi sila kay VP Sara, nasa ng pagiging neutral doon. So may ganun ng impression na may posisyon ka na, hindi mo pa nakita yung mga ebidensya. Yeah. Oo. Paano nga ba naman? Wala, basta ako naaalala ko lang yung mga lumang panahon ng impeachment na hirap tayong interviewin ang potential pa lang, hindi pa lang sisimula ang impeachment nung panahon ni Erap at impeachment ni Corona at saka nung kay Merceditas at saka sa iba pa. Hindi pa nagsisimula, ayaw na mag-comment ng mga senador. True. Ayaw nila mag-comment kahit anong gawin ng mga Senate reporters noon or kahit anong imbitan ng mga shows sa kanila, hindi talaga sila nagsasalita. Judge sila Yes. Kaya ang natatandaan ko, at least yung kay Corona, kasi yun yung na-cover ko, ang nagsasalita talaga yung mga prosecutors at saka yung mga lawyers ng defense team. Kaya ang ini-interview ko pang madalas no, sina Attorney Tranquil Salvador, sina Attorney Karen Jimeno. Yes. 'Di ba? Kasi sila yung bahagi nung depensa, mga abogado ni Corona at that time. Tapos yung mga prosecutors nagsasalita. Yung mga prosecuting usually talagang nagtitake center stage kapag kapanahon ng before the impeachment. In fairness naman yung ibang mga senador na tinatanong dito, pag pinagpag-usapan natin yung possible impeachment trial dati, nung panahon ng election, ayaw nila magsalita, 'di ba? Kasi they're going to be possible judges nga dun sa impeachment trial. Pero nung lately na, 'di ba? Like for example, si Senator Bato de la Rosa, yung ginawa niyang motion, which is sabi ni Senator Tito Soto, bawal yan dahil dapat ang gumawa ng mga motion na yan, katulad ng motion ni Senator Bato de la Rosa to dismiss the case, ay yung prosecution lang o yung defense. Yeah. Sila lang ang pwedeng mag-move to motion, hindi pwede yung mga senator judges. Parang naiisip ko siyang analogy, yung mga local courts, yung mga regional trial courts, di ba? Kapag ka naman nasa korte kayong judge, hindi ka maghahain ng motion. Kasi siya nga yung magdedesisyon Ang maghahain ng motion, yung abogado. Yung abogado! Oo. Diba? Which is the defense attorney or the prosecutors. Diba? Parang sa The Hague, ang naghain ng petisyon, yung counsel ni former President Rodrigo ang defendant. Duterte. Oo. Petition para sa interim release. Kaya nga sabi ni Senator Tito Soto, dapat ata i-review ng mga senador ngayon, yung mga discussion dati, lalo na nung nandyan pa si Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil sabi niya, napag-discussan daw nila to. For example, yung importance ng pagsusuot ng robe, yung proper decorum, o yung kung paano ka umasta bilang senator judge pag nasa impeachment court na po mga kapatid. Dahil hindi daw pwedeng, sabi niya, aral-aral muna bago pumutak or putak ng putak. Something like that. Ayan, yung sinasabi mo. Ay, okay. Ayun, bago putak. Chiki, diba? Na-discuss daw ni na Senator Miriam Defensor at nung iba pang senador nung panahon na yun. Aral-aral muna bago putak.